it in his album, Lea Salonga Sang It. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:02 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visayas. Madyong buntag sa itong mga suking tig-subaybay, tig-paminaw o tig-subaybay sa itong programa din sa lalawigan sa Southern Leyte. Sa atong mga suki-usab diha sa probinsya sa Leyte, maayong buntag, maupay nga aga. Apil usab diha sa Biliran Province sa lalawigan sa Samar, Eastern ug Northern Samar. And sa itong mga suki sa Luzon, Visayas o Mindanao, and sa gawas sa nasod, welcome sa Tuesday edition sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Ang Good Morning Eastern Visayas gihimo aron magkahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayan tungod og alang sa kinatibukan og malungtarong paglambo sa kinatibukang Rehiyon 8 pinaagi sa hingpit nga pagsinabtanay bisan pa man sa managlahing pinulungan nga waray og binisaya. Pagbiniloay mga kasayuran og panahon labot sa nagunang isyu og hinisgutan nga sarang masayran sa tanan og tungod og alang sa kalambuan sa tibok silangang Kabisayan. Og sangan sa atong station manager din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod Sir Dindo Alaras atong kauban sa pikas lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod og si Engineer Nuki Parado. Kini ang inyong makauban karong adlaw nga Martes, Jevic Epis. And para usab karong adlaw nga Martes ato nga makauban ang ato nga sister station diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Eastern Visaya. Pinagi ni Dayan Camplon og sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Og ang ato usab nga kauban sa Philippine Information Agency sa Eastern Samar si Ma'am V. Gumban o gikan sa DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay si Mikaela Gungora. Madyong buntag sa tanan, adlaw karon nga Tuesday, Martes, Hunyo 2026. Ikaduhang adlaw karon sa Brigada Eskwela sa mga tunghaan nga sakop sa Department of Education isi pagpangandam gyud sa umabot nga school year 2026 to 2027. Yes, ato day shoutout sa og good morning atong suki nga tigpaminaw atong higala no. Si Ate Titing diha nga nagapaminaw hasta yang anak nga buntes. Oy, good morning. Lami siguro sudan diha. Oh, sige sa iwa pa nakapamahaw dinhi sa sugod, bisitaha lang ang karinderya dinhi sa iskina sa SLSU. Og ato ni kauban diha sa DYOG sa Calbayog si Sir Jean Avilon. Sir Jean, maadyo nga buntag, maupay nga aga. Og sa uban pa natong mga kaubanan. Sa oras nga alas 8:05 sa buntag ato nang pagasugdan ang pagdawat sa atong mga kaubanan. Atong sayran ang pinakalatest nga update sa panahon ug uban pang mga kalambuan sa tibuok Rehiyon 8. Atong unahon mga kaigsunan ng atong kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan, maupay nga aga, maadyong buntag, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Dayan, good morning.
Happy Tuesday morning, Sir Jevic. Nga sugod man ito na yung mga kaupod nga na istasyon. Nga na ito natin mga kabakyang gihapon na pagpatin ng mga sumat yan ang adlaw. Good morning, Sir Jean, Ma'am Ving, and Ma'am Micaela. Ayan, aton mga viewers, kung may ada na. Aton mga siling panagsa iton aton live stream yan ang atak na. Nga na ito nagpapabili na kantabay iton iratag sa tagsa nga panimalay. Ha mga radyo naman. Ayan, good morning Ate Dian Camplon. Ito ni iyo makakaupod na gihapon. Pagpatin mga sumat, particularity kang naman didihiton probinsya han Eastern Samar. Yan, ang aranto naman Station Manager at Ruth Abunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, ang manadmin Sir Buboy nga nanako na partner, di the Master Control, Coach Sir Euphem Bunad Jr. and the Engineer Mark. Yan, hulagway ito na panahon, Didia City, Borongan at 28 degrees Celsius. Ito natin air temperature but feels like 34 degrees. Yan, may ada guti ay tsansahin pag-uran. Guti la pagdalumdum mga 20 to 30% niyan hiton halaga. Yan, afternoon sangkay. Anyway, yan ang atak na paso ito natin na panahon. Salit hirot, especially itong mga na-participate yan na ito na kick-off Brigada Eskwela ha division. Natad naman ito departamento ito edukasyon. Particular din ito na Borongan City Division. Ayan, syempre good luck and keep safe ito. Sugad hindi nga mapaswet panahon. Adihira ha barangay Suribao. Dito na City of Borongan. Update pagtaga kuryente, may ada NGCP scheduled power interruption buwas nga adlaw. June 3 pa ngayon buwas. Ito on Thursday. May ada gihapon na buwas nga adlaw. June 3 sangkay, 30 minutes in between 6 to 7 in the morning, 30 minutes gihapon 5 to 6 in the afternoon. Ato na bugos nga probinsya Eastern Samar nga tanan nga mga substations Borongan na Kinapundan Balanghigang na Taft. Dara kay magdudumara ito na NGCP in transmission line maintenance ngan correction of defects. Sugod man ito na June 4 gihapon Thursday. Aton oras naman 6 in the morning ngada 6 in the afternoon. O ito na evening na nga ni conduct transmission line maintenance gihapon ngan correction of defects, particular naman ito na Taft substation. So ito na affected areas from Sulat to Hipapad. Pero hinigihapon ng adlaw ito na Borongan Kinapundan ngan Balanghiga substations and magkakamay ada gihapon brief interruption for about more or less 30 minutes gihapa. 6 to 7 in the morning and 5 to 6 in the afternoon. Yan, iba pang update. Isamel ko lagi hapon. Sangkay itong taripan kuryente parahan bulanhan Mayo. Naghabubo. Naghabubo inihin 99 centavos per kilowatt hour. Parahan bulanhan Mayo. So, adaan na la 12.15 per kilowatt hour itong taripa. Tikang 13.14 pesos per kilowatt hour hadton April. Nga na Borongan Water District, parte ito na tubig, notisya publiko, gimpapahibaro ito nga tanan nga konsumidorhan Borongan Water District. Nga subay ito na gimpapatuman nga disconnection policy nga bisan nga account nga may ada sa kabulan nga waray bayad in mapuputulan na mapuputulan na hinasupply ito na tubig. So ini nga patakaran magtitikang pag-implementarya na nga bulan hiton Hunyo. Sa Ringpeton Borongan Water District, gintatagan hiyan na dakong importansya ito na padakan nga kooperasyon. Sanglit ginaghat ito nga tanan nga magbayad hiton bill sa takna para malikyan ito na bisan nga pagkaantala iton serbisyo. Kasi ito anay anay policy nira. And dapat duha ka bulan or more. So yan na, mas pinahalipot pa sa kabulan na lang waray bayad, mapuputulan dahil hiton iyo supply hit tubig.
Ganyan na aton magbubuhat gihapon hirahin disconnection hiton na mga concessionaire Northern Barangays hiton City of Borongan, particular hiton magkakamay-ada paghinay temporaryo nga water interruption hiton Northern Barangays, San Saturnino, Tabunan, May Pangdan, Kagbunga, Bayubay, Libuton ngan Hindang. Nga nadton disconnection dida naman District 071 or Zone 071 Barangay May Pangdan disconnection or pangutod yan ang adlaw para hiton mga waray pakagbayad hiton irabil. An may ada duha ka bulan sobra pa para hadton unpaid water bill nakalabay nga bulan. And peace and order situation, generally peaceful nga dito na aton probinsya, Eastern Samar yan ang atak na. O oras sa 12 minutos na nakalabay, halas 8, adi naman itong mga laray uluhan. Nahikay hanabugos nga pwersahan DYS team. Bread and Pastry Production NC2 program TESDA nagpaparigon hibaro pakabuhi mga kabataan in sumalahin isang scholar. Gan upat nga personalidad illegal nga droga, 75 nga nagtalapas sa balaod trapiko, arestado sa Cleohan ESPPO. Inyogad ton detalye niyan pagbalik face to hot ang taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Sir Jevic. Morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Dayan og sa mga kababayan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Atong oras alas 8:13 na sa buntag. Adto kita sa Kalbayog para usab masayra nato ang pinaka-latest nga update sa ilang area. Madyo nga buntag ang atong station acting station manager sa RP Kalbayog. Good morning, Sir Jean Navalon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jean, maupay nga aga. Yes, kauban Jevic, good morning, maadyong buntag kanimo. Ug sa tibuok perso sa DY sugod Southern Leyte sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. So good morning kan kaupod Dayan dida sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa bugos ng pwersa sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda. Good morning usab nga daka na Miss Micaela sa DCFM Vista Baybay City, Leyte. Akong kaupo din sa kontrol si Rizano. Yan didi sa syudad San Kalbayog, maupay man ang kamutangan sa panahon, maadlaw na liwat, mapaso-paso, magkulot didi sa amon sa Kalbayog City. Waray na mag-inuran tikang kakulok nga adlaw. Yan sa peace and order situation, generally peaceful, waray mga untoward incidents nga nagkaitatabo sa palibot sa syudad San Kalbayog. May na liwat na dakop nga tulak san Shabu sa number 1 barangay sa pag nagsasarang sa nadruga pero may lamay na dadakop dito sa barangay Obrero, Kalbayog City. Sa bypass operation na dakop. Ngayon sa pagtaga tubig naman, reschedule ang kawaray turusan tubig tikang sa aga isdugin ngadto sa ibang adlaw. Service advisory sa Kalbayog Water Company, water interruption, waray tubig. Temporary interconnection of 150 HDPE distribution line supplies sa Old Road, Condar Feeder Road, Barangay Trinidad, Kalbayog City. Schedule of activity isdug ini mga kasangkayan reschedule.
diri madadayon. So, pati mga kasanggayan, as of 6 p.m. May 29, 2026, ginpapaibaroan ang mga valued concessionaires nga naka-schedule nga temporary interconnection sa 150 mm HDP distribution line supply sa Old Road, Corner Feeder Road, Barangay Trinidad, iyan na ang sadto nga Mayo 29. Una sa kulop nga dola 5 sa kulop na waray madayon as planned an activity ang gin-reschedule ngan ginhimo pagkagabi. So sa pagtaga kuryente naman mga kabarangay, adiyan power scheduled power interruptions sa Melco 1. Notice of NGCP scheduled power interruption. Yan ang Hunyo 7, Domingo nga nauting ang alas 6 na hanggang alas 12 sa Udto. Apektado nga mga lugar, Kapogan Substation, Feeder F11 and F13, Palalaskara Substation, Feeder F21, F22 and F23, Karayman Substation, Feeder 41 yan, Feeder 42, 30 minutos nga kawaray kuryente, tinga alas 6 sa naga, nga alas 7 sa naga, isolation. 30 minutos liwat nga kawaray kuryente, tigang alas 11 sa naga, nga alas 12 sa Udto, normalization. Apektado nga mga lugar sa Agustin Substation, Feeder 31 and Feeder 32. Tungkol din sa preparatory works para sa final swinging sa 69 kV Calbayog Allen Line. Damo nga salamat sa iyo pag-intindi. So, amo to ang notice of power interruption tigang sa Melco 1 nga para naman sa mga headlines nga i-share niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Regional kick-off sa Brigada Eskwela 2026 sa Eastern Visayas. Formal nga ginlansar sa Calbayog City. Santa Margarita na siguro ang alokasyon sa 500 sakos sa Hill Rice inbreed seed. Nga natikang sa 8th Infantry Division nga notisya mga tropa sa gobyerno nakarikopo sa mga armas de fuego mga tinago sa mga CTG nga mga armas sa kabungkiran sa Samar. Ang detalye niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:20. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir Gina Vilon og sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Calbayog para sa imong pasiunang impormasyon. Atong oras alas 8:20 na sa buntag og ato usab dawaton para sa iyang update diha sa Dakbayan sa Baybay. Maadyo buntag Mikaela diha sa DYDC FM. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mikay, maadyo buntag gikan sa Southern Leyte.
Yes, Jevic, no, maadyong buntag. Oo, ingon man sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Sugod and sa itong mga nagpaminaw diha sa probinsya sa Southern Leyte sa makaw sa maadyong buntag. Good morning. Maadyong buntag usab diha sa Radyo Pilipinas sa Calbayog, pinagi kang Sir Jean sa itong mga kaubanan diha sa kanatibok ang puwersa sa RP Calbayog. Ingon man sa mga nagpaminaw diha ang dapita. Good morning, maupay na aga. Oo, kang Ma'am Dayan diha sa Radyo Pilipinas Borongan sa atong mga nagpaminaw diha ano. And sa bisan asang dapit di inabot ang atong pagsibya karon sa atong mga Facebook viewers. Good morning. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw maparadyo man o via Facebook Live mga hikala. Sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongorang inyong makauban live gikan sa Vizcabay City, Leyte. Makatod kaninyo sa mga impormasyon, updates kalambuan din sa atong dakbayan sa Baybay o ni atong tunghaan Visayas State University. By the way, good morning Dino. Good morning VSU sa itong mga proud Viscans and of course sa itong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes. Good morning, maayong buntag, Baybay City, Leyte. Okay, so mga higala, alam sa itong mga pasiyo ng impormasyon, maguna kita sa atong update sa panahon. Sa pagkakaroon mga higala din sa atong nahimutangan sa dakbayan sa Baybay, nakasinati kita og pag-ulan, no? So dili noon ingon kakusog apan igo pud nga makabasa, no? So uwan-uwan ang atong panahon karon, wala gyud nagpakita ang atong haring adlaw. Busa mga higala sa atong mga estudyante, no? Labi na sa atong mga estudyante magdala gayud og proteksyon sa ulan, payong, and of course di na to kalimtan ang pag-inom og tubig kay uso pud karon no ang kining mga ubo sipon o sa panadiha mga sakit hilanat. So yes, ulan-ulan na atong panahon karon and cloudy with a thunderstorm, no? Base sa gipagawas diri ang weather forecast. Mao na mga higala, 27 degrees Celsius ang atong temperatura. Apan lagi so gikaingon pa maulan-ulan ang atong panahon, wala gyud nagpakita ang atong haring adlaw. So mo ka na nga atong update sa panahon, sa lain pa nga pahibalo gikan sa Baybay City Information Office. Si kinsa man tong gusto magpakasal nga libre, unsa pa may gihulat, no? Palista na dayon didto sa City Civil Registrar's Office kun CCRO, ground floor Baybay City Hall. Adunay pahigayon nga kasalan ng bayan civil wedding on June 10, so Hunyo 10, 2026 sa alas 10 ang takna sa Kabuntagon dito sa may Convention Center Hall A, Binaybayon Complex, Barangay Hibunawan Diversion Road. So magpalista lamang dito sa CCRO City Civil Registrar's Office og kinahanglan nga magdala og birth certificate og valid ID dito sa naasoy nga buhatan mga higala, no? Araw na malista o kung kinsa man tong ganahan nga magpakasal nga libre. And sa lain pa nga pahibalo, ang atong Baybay City Environment and Natural Resources Office for Philippine Environment Month of June, Baybay City Eco-Savers Program sa atong lokal nga panggamahan sa dakbayan sa Baybay, ipahigayon na o magpahigayon na sa niini nga programa in celebration sa ika-19 nga Baybay City Charter Day. So mamahimong mo bisita dito sa Eco-Savers Exchange Booth sa may Baybay City Agri Fair starting June 10. Hunyo 10. Students from grade 1 to 10 can exchange 15 pieces of Eco bricks for a Lihok Baybay backpack filled with school supplies. So 15 ka buok nga Eco bricks for in exchange no sa isa ka backpack, Lihok Baybay backpack nga dunay mga sulod nga school supplies mga higala. So mo kana ang atong pahinumdum gikan sa dakbayan sa Baybay and diri apod sa atong tunghaan Visayas State University, especially ang atong admissions office nagpahibalo nga pre-enrollment period for the first batch of open qualifiers nagsugod na kagahapon Hunyo 1 and Hunyo 1 1 PM and kutob kini Hunyo 5, that is Friday mga higala. So tanan nga degree program sa main campus aduna pay available slots except for the degree programs nga adunay second level validation sama sa nursing, engineering, education, and vetmed. So slots will be given on a first come, first served basis. So check na sa mga open qualifiers, no? First batch of open qualifiers. So pwede na kamo mag pre-enrollment sugod gahapon 1 PM karon and kutob June 5. And sa atong sa lain pa nga pahinumdom, no, adunay
please be guided no sa revised na schedule of medical examination sa atong mga incoming freshmen and incoming senior students for academic year 2026 to 2027. Base kini sa Memorandum Circular number 148 series of 2026 gikan sa Office of the President. Ano na bagong schedule? So, incoming freshman students June 3 to July 13. Ako balikon, incoming freshmen students, June 3 to July 13. Junior students, incoming seniors, July 14 to August 30. Mao ka na mga higala ang bago or revised schedule sa medical examination para sa incoming freshmen and incoming senior students sa academic year 2026 to 2027. So, mamahimong bisitahon nyo ang Facebook page sa VSU University Health Service aron updated ka mo no sa atong mga schedule sa pagpamedical. Oo, para dili magkapunsisok dito sa atong infirmary, no? So, sa lain pa nga pahibalo sa atong peace and order so far, generally peaceful ang atong dakbayan sa baybay. Ang atong mga kapulisan padayon, no? Ang ilang mga operations sa police visibility and uban pa nga mga aktibidades, interventions para mas mapaligon pa ang security sa atong dakbayan sa baybay. And sa Leco 4 naman, sa atong update sa kuryente so far, walay abiso pa, no? Lain na pod nga abiso nga dunay scheduled power interruption, but kagahapon sa pagnasulti on June 7 adlong Domingo adunay power interruption at least 1 hour between 5 a.m. to 6 a.m. and between 5 p.m. to 6 p.m. entire baybay area ang apektado niini. Sa atong tubig naman, sa pagkakaroon wala pa mga higalay abiso no ang atong Baybay City Water District apan adunay disconnection advisory today, Tuesday, Area 20, Barangay Guadalupe Lower and Barangay Guadalupe Upper. So sa mga dunay overdue accounts, you may settle na ana pinagi sa pagbisita sa naasoy nga buhatan or through GCash, Land Bank, Palawan Pawn Shop or unsa pa diha nga pwede mo makabayad sa inyong mga overdue accounts. Mao ka na mga higala ang atong mga updates sa kalambuan pahibalo gikan sa dakbayan sa baybay o dinhi sa dakbayan sa baybay ug sa atong tunghaan Visayas State University. Alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw, field root crops bipahigayon og area assessment alang sa root crop production sa Leyte. Baybay City Technical Vocational Training Center nagpaligon sa kahanas ug panginabuhian sa mga trainees pinaagi sa entrepreneurial skills training. At ang iyang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Daghang salamat Mikaela ug sa to mga o sa imong kaubanan diha sa DYDCFM sa VSU sa Dakbayan sa Baybay. Atong oras alas 8:28 na sa buntag ug ani usab ang mga balita nga naandam ni Ma'am V Gumban diha sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Climate Resilience Hub Borongan ginparigon pinagihan koy ka Philippine Climate Resilient Cities Program Hakuria. LG Lorente ginpapakusog ang food security pinagihan Hardin sa barangay nga program. So atang iunyang taod-taod kay atong ihatod ang mga balita usab diha sa PIA Eastern Samar. And good morning diay maupay nga aga ni Sir Rian Arinto ang atong regional head sa PIA Eastern Visayas og sa mga kaubanan, good morning. O kita-kits karong Thursday diha sa atong pagbisita sa Dakbayan sa Baybay sa coverage nga pagahimuon. And para usab sa update din sa Southern Leyte, update sa panahon sa kasamtangan, nagpakita na hinoon ng haring adlaw pero dili ta magkumpiyansa no kaya doon nagyoy baga nga panganod sa pikas nga bahin sa kaunangan nga posibleng magdala og uwan sa muna nga pahinumdum nato labi na sa karong adlaw nga Tuesday kato mo participate mo salmot sa mga brigada eskwela magbitbit na lang magidikanan og payong uban pang mga proteksyon sa ulan para usab wala ay mahitabo nga mga problema kung in kaso adunay masinati nga pag-uwan. At the same time ang kining payong kalo protection po na sa grabe lagi nga kainit sa muna nga amping kita kanunay. And speaking of brigada eskwela dinhi sa Southern Leyte, particular ang Southern Leyte Division og Maasin City Division nagpasabot sa tanan nga mga stakeholder labi na sa mga ginikanan mga estudyante nga nagpadayon karong adlaw ikaduhang adlaw sa brigada eskwela gani nagsugod na o kagahapon adlaw ang pagpanghinlo sa matagtunghan pero pagaimuon gyud ang kick-off sa Southern Leyte Division
ugma pang adlaw diha sa Kadaruhan Integrated School sa barangay or sa lungsod sa Malitbog. Gumikan lagi kay ni Salmot man ang mga opisyal sa Southern Leyte Division o sa Maasin City Division sa gipahigayon nga kick-off pod sa DepEd Eastern Visayas. I think gipahigayon diha sa Samar area ana asing kick-off sa brigada dinhi sa tuong rehiyon. So ugma pohon kita-kita ang tanan nga mga magtutudlo nga na-assigno nga mo participate sa kick-off activity sa brigada sa Southern Leyte diha sa barangay Kadaruhan Integrated School sa lungsod sa Malitbog. Samtang update sa kuryente, wala may nagipagawas nga schedule the power interruption ang buhatan sa Suleco para karong adlaw, pero kagahapon diha sa Dakbayan sa Masin area, particular diha sa Kumbado paingon dito sa Barangay Panawan, kining kasikbit na sa lungsod sa Matalom, Leyte. Diha gyoy pinakalit nga pagkapawong sa kuryente gumikan sa nahitabo lagi nga pagkatumba sa dako nga punuan sa gakit diha sa highway sa Manhilo. 100 years na daw ang kahoy kining gakit nga natumba ni adto nakalabayng weekend, hinungdan nga diha gyoy nga igo nga linya sa kuryente and nakaapekto pod sa traffic diha ni adto nakalabayng adlaw and gitutukan kana sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa Suleco, hinungdan nga dali ra usab na hibalik ang supply sa kuryente og natangtang kato mga sanga sa kahoy nga na tumbagyo diha sa National Highway. Okay, sa oras nga alas 8:32 sa buntag, ani ana ang mga headlines sa Southern Leyte. Ang Department of Trade and Industry Southern Leyte nag-abli og job opportunity alang sa mga residente sa lungsod sa San Juan og St. Bernard. Serbisyo sa panglawas sa lungsod sa Sugod, mas gipahingusgan pa karon sa Rural Health Unit. Grupo sa LGBTQIA+ sa Dakbayan sa Maasin nakigiusa para sa Pride Month karong buwan sa Hunyo. Og magabitbit sa ngalan sa lungsod sa Silago para sa Miss Southern Leyte 2026, gipaila-ila na. So atangi ang detalyes sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, pinadiha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, sa DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay, og mga balita nga nahikay sa Philippine Information Agency Eastern Samar. Mobalik pa ang Good Morning Eastern Visayas ug ato nang hiatod ang detalye humalang niining mahinungdanon nga pahinumdom. Standby lang gihapon mga suki nga tigpaminaw. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Good morning, Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas sa 8:35 na sa buntag.
Nagpadayon gihapon kamo sa pagasubaybay sa itong programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Tuesday, Martes, Hunyo 2, 2026. Og sa itong second half, ato ng pagasugdan ang paghatod sa detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok para sa Radio Pilipinas, sa Sugod, Calbayog, Borongan, at usab ang mga balita sa DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay o balita gikan sa PIA Eastern Samar. Atong nahon ang mga report diha sa Radio Pilipinas, sa Radio Publiko Borongan. Inaagi ni Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Utro na mga salamat, Sir Jevic. Good morning, Jennifer Golmatico. Thank you to an comment at an live stream. Hasyan nga sumat na hikayhan DYS team, Bread and Pastry Production and C2 Program han TESDA. Nagpaparigoon han hibaro, pakabuhi han mga kabataan. Inin sumalay na sang scholar. Ana detalye matikang karatipen pumida. Radyo Pilipinas Report. Nagpasalamat higit Nicole Arga han Barangay Bato, Borongan City nga usahan mga scholar han Bread and Pastry Production NC2 Program han TESDA pinaagyan Bright Spark International Training and Assessment Center Incorporated tungod han dako nga kaupayan nga iya nakarawa tikang nasabi nga kurso. Sumalakan Arga daka nahibulig han training nga pagpauswag han iya hibabruan ngan abilidad hapaghimo hin tinapay cake ngan iba pa nga pastries. Ang mga leksyon nga iyan hibaruan, pulong niya, mahimo maging pundasyon hapagtikang hingutiay nga negosyo, Sugadhan Bakery. Igin sumatliwat niya nga antes siya mag-enroll ha programa, waray hiya ideya mahitungod han bread and pastry production. Pinaghan training na hibaruhiyahan igo nga paggamit han mga kagamitan, sugadhan oven ngan mixer, mga safety procedures ngan angayan nga pag-andam ngan paggamit han mga sangkap o ingredients. Dugang pa niya dako nga oportunidad ang scholarship program para mga kabatan-unan nga kareyag magdugang han ira hibaro ngan magkamay-adahin posible nga pagkakakitaan o pakabuhi. Nagpasalamat liwat hi Arga Bright Spark International Training and Assessment Center ngan ha Technical Education and Skills Development Authority tungod han libre nga paghag-id nga nagtutdo haira paghimoy mga cake, pastries ngan tinapay nga mahimo magamit para pagpauswag han ira pakabuhi. Ang Bright Spark inusa nga TESDA accredited training institution para bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damat salamat Ate Pen Pumida, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:38, Regional Kick-Off sa Brigada Eskwela 2026 sa Eastern Visayas formal nga ginlansar sa Calbayog City. Sa detalye, dan report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginlunsad sa Department of Education o DepEd Region 8 ang Regional Brigada Eskwela Kick-Off 2026 sa Tinambakan Central School sa Calbayog City, Kakulop, Hunyo 1. Ang aktibidad ginpanagbalay sa Schools Division Office Calbayog ngan gintambungan sa mga pasyalty kang sa DepEd, mga opisyal sa gobyerno probensyal o lokal, partners o stakeholders ngan 13 nga Schools Division Offices tikang sa magkadrodelain nga bahin sa rehiyon. Mas napabaskog pa ang programa pinaagi sa personal nga pagtambong o pagpadangat ni DepEd Assistant Secretary Dr. Jerome Buenviaje nga naghatag sa inspirasyon ngan bag-o nga kusog. Iya gindayaw ang padayon nga kooperasyon sa nga tanan sa pagpauswag sa edukasyon sa syudad ngan bugos nga rehiyon. Kabahin sa programa ang ceremonial turnover sa mga donasyon tikang sa magkadrodelain nga partner ngan stakeholder como suporta sa pagpauswag sa mga pasilidad ng learning environment sa mga eskwelahan. Nagserbeliwat ang aktibidad nga simbolo sa pagkaurusa ng kooperasyon sa mga ahensya sa gobyerno, pribado nga sektor, ng iba pa nga kabulig sa DepEd sa pag-andam para sa maabot nga pag-abri sa klase para sa school year 2026 to 2027. Ang regional kick-off, mawan opisyal nga pagtikang sa mga aktibidad sa Brigada Eskwela sa bugos nga Eastern Visayas nga nagtutuyo mapakusog ang espiritu sa bayanihan ngan partisipasyon para sa mas taluwas ngan mas maupay nga kamutangan sa pag-aram sa mga estudyante.
para sa bagong Pilipinas. Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang nga field root crops, may pahigayon ng area assessment alang sa root crop production sa Leyte. Ano yung detalye sa report ni Glory Kayunda. May pahigayon og area assessment ang Philippine Root Crop Research and Training Center kung Philroot Crops sa usa ka pribadong umahan nga gipanag-iya ni George Misa, presidente sa Eastern Visayas Bamboo Advocacy Cooperative sa mga lungsod sa Bato ug Matalom, Leyte niadtong Mayo 29 ning kasamtangang tuig. Gipanguluhan ang kalihukan ni Science Research Aide Ricardo Harofi Maranggit ug Science Research Assistant Marifeso I Bagyo o ni Project Technical Assistant 3 Annalyn Legua nga nagrepresentar sa Race 8 ATBI. Tumong sa maong assessment ang pagsusi sa kaangayan sa lugar ug sa mga panginahanglanon sa produksyon alang sa pagpananom sa kamuti ug ube. Giila usab sa grupo ang posibleng mga oportunidad alang sa paghimo og mga value-added products aron mas mapalambo ang kita ug kapuslanan sa mga mag-uuma. Sumala sa field root crops, ang kalihukan usa ka inisyal nga lakang padulong sa posibleng mga kolaborasyon ug mga programa sa produksyon nga nagtumong sa pagpaligon sa root crop development sa rehiyon. Gilauman niya kini makatampo sa pagpalambo sa malungtarong agribusiness ug sa paghatag og dugang nga oportunidad sa panginabuhian sa mga komunidad sa maong mga lugar. Pinaagi sa maong inisyatiba, nagpadayon ng field root crops sa iyang panangkamot nga mapauswag ang produksyon sa mga root crop ug mapaligon ang sektor sa agrikultura pinaagi sa panuki-duki, teknikal nga suporta ug pagkitambayayong sa mga lokal nga stakeholder. Gikan sa VSU-DYTC-FM, Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa mga balita nga nahikay sa Philippine Information Agency kun PIA Eastern Samar, climate resilience sa Borongan ginparigon pinagihan KOICA Philippine Climate Resilience Cities Program Korea para sa detalye na report ni Ma'am V. Gumban. Good morning, Eastern Visayas. Ginpakusugpaan paningkamot ang Borongan City ha climate adaptation pinaagi ng pagpartisipar sa International Training and Korea International Cooperation Agency o KOICA ha Seoul, South Korea han Mayo 25 to 29 tuig 2026. Hasurat kan Mayor Jose Vandayan Agda ginimitaran syudad ha KOICA training para ha exploration of climate adaptation technologies kaupod ang Korean Environmental Institute kan Sustainable IF. Upod ang delegasyon ni Radjujito Aklas, City Environment and Natural Resources Office Head, ngan Marian Lopez, City Planning and Development Coordinator. Ginpresentar hanasabi nga training ang Integrated Climate Adaptation Initiatives han Borongan. Upod ang proposal nga strengthening Borongan City's capacity for sustainable integrated water resource management and climate smart agriculture. Sumalahan plano target hiniin pagdusuhan data-driven nga sustainable nga sistema para ha renewable energy, seguridad han tubig ng climate smart nga agrikultura. Kapiliwat hini ang posibilidad han pagpauswag han hydroelectric power irrigation systems ngan paggamit han river system para potable water supply han mga Boronganon. Dugang paigpapaagi ang community capacitation component base masiguro ang hibaro ha proyekto nga may papasa ngadto ha mga benepisyaryo ng sektor han komunidad. Haiya pahayagin pabugatan ni Mayor Agda ang pagkaapurado han climate action ha syudad ngan ginaghatan iba nga LGU ha bugos nga Pilipinas nga maging mas aktibo ha pagpanalipod kontra climate change. Ang programa bahin ng KOICA Philippine Climate Resilient Cities Project may thematic sessions, case presentations, workshop, peer review and field visit Hanowon Eco Center and Han River Flood Control Office. Padayon ng gobyerno ng syudad han Borongan hapagparigon han environmental stewardship pinaagi han pakipagsumpayan ha ibang institusyon sugad ang People's Survival Fund, Bloomberg Youth Climate Action Fund, Catholic Relief Services, ICLEI, SEAS, ngan Oxfam, Pilipinas. Para PIA Eastern Samar, Vito Nintino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas.
Visayas. Ug para usab sa mga balita dinhi sa Southern Leyte, serbisyong sa panglawas sa lungsod sa Sugod mas gipahingusgan pa. Para sa detalye ng report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Gipaduol ang serbisyo sa maadjong panglawas ngadto sa mga katawhan dinhi sa lungsod sa Sogod. Sa miaging adlaw kapin 300 ka mga residente gikan sa 7 ka mga kabaranggayan sa lungsod sa Sogod ang nakabenepisyo sa malampusong field health rounds nga gipahigayon sa Sogod Rural Health Unit ug birthing facility nga gipangunahan sa mga doctors and nurses dinhi sa RHU sa pagpanguna ni Dr. Mark Florendo Mato. Atol sa kalihukan, gihatagan og libre nga serbisyong panglawas ang mga lumulupyo, lakip na ang medical nga konsultasyon, pag-apod-apod og tambal, cancer screening, eye check-up, pagtangtang sa ngipon kung tooth extraction o uban pang importanteng serbisyo aron mas mapaduol ang healthcare sa komunidad. Matod sa lokal nga pangagamhanan ang maong programa, kabahin sa padadyon nga pagpaningkamot sa pagpaligon sa mga serbisyong panglawas alang sa tanang sugudnon. Ubos sa liderato ni Mayor Shepherd Lino Tan, nagpadadyon ang lokal nga gobyerno sa sugod sa paghatag og accessible og di kalidad nga serbisyo sa panglawas aron masiguro ang kaadyuhan sa matag residente. Balita gikan sa RHU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Kadugang nga sumat na ikayhan na DYES, upat nga personalidad ha ilegal nga droga, sa tatay 5 nga nagtalapas sa Balaod Tropiko, arestado ha sa Cleo han ESPPO. Ani tali matikang kanati Daisy Lalos sa Belizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pasla kaprisuhan inupat nga personalidad nga ginsisaring dabi ha illegal nga droga katapos ang sunod-sunod nga waray huntad nga operasyon ng Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO ha naglabay nga usa ka semana. Pinaagi ha naging lunsad nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sa Cleo. Tikangan Mayo 19 nga 26 iginpakitan kapulisan ang irakasug kontrahan bisyo nga droga. Kadunganan mas ginpakasug nga kampanya kontrahan iba pa nga klaseng kriminalidad habugos nga probinsya. Subayan official nga report ikang ha ESPPO hamarigon nga panguna ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil inabotin upat nga magkadero-delain nga drug operation ang malangpuson nga iging kasahan mga otoridad. Didahini nga dadrungan nga bypass operation nagresultahin ka arison upat nga suspitsado. Ini nagpapakita ang determinasyon han kapulisan nga pipayon ang operasyon han illegal nga droga ngan salbaron ang komunidad partikular ang mga kabataan tikang hini nga peligro. Gawasan malangpuson nga operasyon kontra droga, damo gihapon ang arestado darahan pagbayularhan mga balaod trapiko. Nga ni inabuta 75 nga individual ang formal nga gindakop tungod danayag nga pagtalapas sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ini nga dako nga numero ay nagpapakita ang iron fist nga determinasyon han ESPPO nga ibalik ang disiplina kakalsadahan ngan puy-puyon ang peligro ha biyahe. Hapaglanat naman ang mga wanted person. Hasulod din 31 nga operasyon. Malangpuson nga naaresto in tulong nga most wanted person. Ngan 28 nga iba pa nga wanted person nga may ada pending warrant of arrest. Samtang anom naman nga loose firearms o mga armas de fuego nga walay sakto nga dokumento ang formal nga ginsurrenderhin mga residente ngadto ha mga otoridad. Waray ginpalampas ang Eastern Samar Police sang litag-usa nga arestado ang hipatik tungod ang illegal nga panagat o illegal fishing ngan illegal nga pamutol hingkahoy o illegal logging. Sumalakan Police Colonel Macasil, ini nga dadrungan nga operasyon inagdadaray mabugat nga mensahe ngadto ha mga kriminal ngan paragtalapas san balaod. Wara lugar ang krimen ha probinsya. Padayon nga lalanaton han kapulisan an anuman nga illegal nga aktibidad agud masiguro ang seguridad ngan kahimyangan habugos nga Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar, ang detalyen balita. Good morning, Eastern Visayas. 10 minutos antes ng alas 9, Santa Margarita na siguro ang lokasyon sa 500 sakos sa Philrice and breed seed sa detalye na banik si Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nasiguro sa Municipal Agriculture Office o MAU sa Santa Margarita ang 500 kasakong alokasyon sa certified inbred seed tikang sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice Bicol nga ididistribuer sa mga rehistrado nga parag-uma sa nasabi nga bungto. Iginsumat ang maupay nga sumat sa MAU kahuman sa pagbisita ni Jean Paul Pueblos, Science Research Specialist ngan Coordinator sa Samar Provincial Agriculture Office Hunyo 1. Sumalasan MAU ang paghatag sa certified inbred seeds kabahin sa programa sa Department of Agriculture nga nagtututdo sa suporta sa mga parag-uma base mapahitaas ang ira-ani ngan maibanan ang gasto sa produksyon pinaagi sa libre ngan kalidad nga binhi san humay. Padayon naman ang gobyerno sa paghatag sa bulig sa sektor sa agrikultura para sa mas mapabaskog nga produksyon san humay sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, Baybay City Technical Vocational Training Center nagpaligon sa kahanas ug panginabuhian sa mga trainees pinaagi sa entrepreneurial skills training. Ano ang detalye sa akong report? Padayon nga nagpalambo sa kahibalo ug kahana sa mga kabatanunan ug mga nangandoy nga mamahimong professional ug negosyante ang Baybay City Technical Vocational Training Center pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa entrepreneurial skills training alang sa mga trainees sa Motorcycle Small Engine Servicing o MSES NC2 ug Shielded Metal Arc Welding o SMAW NC2. Ang mong kalihukan, gitumong dili lamang mapaligon ng technical nga kahibalo ug practical nga kana sa mga partisipante sa pag-ayo sa mga makina ug sa pag-welding, kundi apil na usab sa paghulma sa mga partisipante ngadto sa responsable mga individual nga dunay hustong panglantaw sa pagnegosyo o panginabuhian. Atul sa pagbansay, gipasabot ang mga partisipante may tungod sa pagplano sa negosyo, maayong relasyon sa mga customers, pagdumala sa pinansyal nga aspeto sa negosyo, professionalismo sa trabahoan, ug mga pamaagi sa pag-maximize sa ilang mga technical nga kanas aron mamahimo kining malungtarong tinubdan sa kita. Sumala sa naasoy nga buhatan usa kini ka importante nga lakang aron maandam ang mga trainees sa mas dakong oportunidad sa trabaho ug panginabuhian pinaagi sa skills development, inobasyon ug entrepreneurship. Gilauman nga pinaagi sa maong programa mas daghang mga baybayanon ang mamahimong andam sa pag-atubang sa mga hagit sa industriya ug sa pagtukod sa ilang kaugalingong negosyo. Dako usab ang pasalamat sa Baybay City Technical Vocational Training Center ngadto sa lokal nga panggamahanan sa dakbayan sa Baybay ubos sa pagpangulo ni Honorable Jose Carlos L. Cari tungod sa padayon nga suporta niini sa mga programa sa technical vocational nga edukasyon ug panginabuhian nga nagtumong sa paghatag og mas maayong oportunidad sa mga katawhan. Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa lokal nga kagamhanan, mga trainers ug trainees nagpadayon ang Baybay City sa pagtukod sa mas lig-on ug mas maalamong komunidad, pinaagi sa edukasyon, pagpalambo sa kahanas ug pagdasig sa pagnegosyo. Ang maong balita nahikay kauban ang Baybay City Technical Vocational Training Center. Gikan sa VSU-DY DCFM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. LG Lorente ginpapakusog ang food security pinaagihan Hardin sa barangay nga program para sa detalye ng Britani Ma'am V. Gumban. Ginlunsadhan bungtuhan Llorente ang usang community program nga nagtutuyo mapakusog ang food security nga makabulig ang mga pamilya pinaagihan pagtanom hinutanon hatag sa nga barangay habungto. Iginlunsadhan Mayo 29 ha barangay Antipolo ang hardin sa barangay. Usa nga inisyatiba nga nagahatag higayon ng mga pamilya nga makaproduserhan ira ka lugaringon nga pagkaon pinaagihan backyard gardening nga communal gardens. Siyahan nga nakabenepisyohan programa ang 117 nga residentehan barangay Antipolo diin nagpartisipar hira pagtanom hin petchay seeds nga seedling sa communal garden han barangay. Sumalakan Mayor Christine Cardona labaw pahan pagtanom hinutanon ang katuyuanan ng programa tungod kay ginta target liwat hini ang pagpakusog han kapasidad han mga pamilya nga
nga makapagproduserhan ira panginhanglanon ha pagkaon. Para masuportaran ang ira pagpadayon ha pagtanom, makakarawat hintag 2,000 pesos nga insentibo ang mga partisipante nga pamilya katapos makompleto ang planting and harvesting cycle. Igpapatuman ang hardin sa barangay, pinaagi ang Office of Municipal Agricultural Services ng Public Employment Service Office o PESO. Target ang lokal nga gobyerno ang pahaluag ang programa ngadto nga tanan nga 33 nga barangayan Llorente nga mabenepisyuhan ang masobra 4,500 nga pamilya. Nagpasalamat naman yung Municipal Agricultural and Fisheries Council Chairperson Marlita Aliada nga nagsiri nga dako ini nga bulig para sa mga paragmuma nga mga panimalay nga nangangailangan hin pagkaon. Samtang padayon naging papaluag ang programa nga naglalaw man lokal nga gobyerno nga diri lang mga hardinan matubo kundi pati ang kultura nga paginandam nga pagin maduruto han mga komunidad ha pagsiguruhan pagkaon hantag sa nga pamilya habung tohan Llorente. Para PIA Eastern Samar, Vito Nagdinaguban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Og para sa katusan nga balita diri sa Radio Pilipinas Sugod World Tobacco Day gisaulog sa lusod sa Malitbog. Aniya si Ruel Bugnos magatod sa report. Radyo Pilipinas report. Subay sa pagsaulog sa World No Tobacco Day, ang Malitbog Primary Care Facility nagpahigayon og smoking cessation sessions o pagpasiyog da alang sa pag-undang sa pagpanigarilyo kanatong Mayo 31 tuig 2026. Kinigihimo pinagi silang ginhawa Quit and Commit Club nga gisalmutan sa mga dako o gagmay nga mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa LGU nga determinado og seryoso nga mobiya sa mga bisyo. Kini nga mga kalihukan o sa kadako nga proactive nga lakang sa mga lungsod alang sa pagatiman sa panglawas sa ilang nga mga mamumuo. Ang World No Tobacco Day nga gisaulog matag Mayo 31 sa tibuok kalibutan nagtumong sa pagpataas sa kahibalo o pagpahigmata sa katawhan mahitungod sa makamatay nga risko sa tabako sa panglawas sa tao. Gawas pa niya na gibutyag o gipakita usab sa maong adlaw ang mga maninlahong pamahagi o taktika sa marketing nga gigamit sa mga dagkong kumpanya sa sigarilyo aron lamang nga makadani og makabitay og bag-o nga mga tigamit, ilabi na ang mga kabatanunan. Kini nagsilbing usa ka dinalian ug mahinungdanong tawag sa paglihok aron nga mapanalipdan ang umaabot nga mga henerasyon gikan sa kadaot sa nikotina. Gidasig usab sa mga kalihukan ng tanang katawhan nga mosalmot ug mosuporta sa mga kalihukan batok sa adiksyon sa nikotina ug tabako, pinagi sa pagduso sa mas istrikto ug makaluwas sa kinabuhi nga mga pulisiya sa komunidad. Alang sa mga lungsuranon nga interesado gadunay tinguha nga muundang na sa pagpanigarilyo apan naglisod sa pagbuhat niini nga mag-inusara, ang Malitbog Primary Care Facility andam sa kanunay nga mutabang. Giawag ang tanan sa pagbisita sa ilang nga buhatan alang sa dugang nga mga detalye, giya og suporta aron nga himpit nga makabot ang mas himsog o walay sigarilyo nga kinabuhi. Balita gikan sa Malitbog Primary Care Facility para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:59 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. O good din hinamon na tinatapos sa naman partisipasyon hini nga ato na programa yan ang adlaw. Damang salamat ato na news contributors di kang kanate Pena Pumida, ate Daisy Lolo Sabilizar, hangaran ta naman station manager ate Ruth Abunda, Chief Texter Joey Policarpio, manadmin Sir Buboy, ginanakan mga partners DBH Master Control Coach Sir Yufem Buna Jr. and Engineer Mark. Ate diyan kamplon at niyo nakabakyangin ang adlaw din hilaton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa nakaupod ko sa kontrol, si Joven, ngayon si Ray Sano, iliyan niyo nakaupod, Gina Vilon, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo na sab kami nga manamilit sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrielio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ako nakauban gina si Glory Kayunda, alang ni atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas.
Daghang king salamat sa atong mga kauban, Sir Gene Avilon sa RP Calbayog, kang Dayan sa RP Borongan, kang Mikaela sa DYDC-FM o kang Mang Bigumban sa PIA Eastern Samar. And sangan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod sa mong station manager, Sir Dindo Alaras, sa atong mga kabayang reporter nga nagatulog balita karong adlaw nga Martes, sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod, kini si Jevic Epis, mingon daghang king salamat ug once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong